Welcome to Antique Province Tourist Attractions. Rainbow River in Sibalom, Antique. Monte Valle in San Remillo, Antique. Highlands Strawberry Garden in San Remillo, Antique. Mararison Island, Kulasi, Antique. And Majaas Park, Kulasi, Antique. Hi guys! Ang magandang araw! Welcome to my YouTube channel. For today's video, I'll be sharing with you guys the beautiful tourist spots in Antique Province that my family and I have visited. Sobrang malapit sa puso ko guys ang probinsyang ito dahil dito ako isinilang at dito rin naninirahan ng aking mga kamag-anak sa mother side. At sa aming bakasyon dito ay aming pinuntahan ng ilan sa mga sikat na pasyalan dito. Kaya tara, gala tayo! Nating pupuntahan ang bayan ng Sibalom, Antique kung saan matatagpuan ang Rainbow River at ang Sibalom Natural Park. Nakakaaliw guys ang mga tanawin na madadaanan papuntang Rainbow River, lalo na itong Mount Poras. Ang ganda niyang pagmasdan. Ayon sa driver ng tricycle na aming sinasakyan ay marami raw bulaklak ng rapresya ang matatagpuan sa bundok na ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras na biyahe magmula sa Sibalom bayan ay narating din namin itong Rainbow River. Pagdating dito guys ay kailangan nyo munang magpa-register. 55 pesos ang bayad sa adult at wala namang bayad ang mga senior citizens at ang mga batang 7 years old below. Itong hanging bridge na ito guys ang daanan papunta sa Sibalom Natural Park. At nasa ibaba naman itong tulay ang tinatawag nilang Rainbow River na siya rin nating pupuntahan mamaya. Mabuti na lang at hindi gaano kalakas ang agos ng tubig dito kaya maaari tayong makababa mamaya para mas makita ng malapitan ang mga makukulay na mga batong matatagpuan dito. At nagpaiwan na guys si mama sa baba, ayun siya sa bandang gilid kaya kami na lang muna ang mag-ikot-ikot dito. Ang isa pang daanan guys para makarating dito sa Sibalom Natural Park ay sa bayan ng San Remillo. At I suggest dito na kayo dumaan sa Sibalom para mas mapalapit kayo. Ang Sibalom Natural Park ay protected area dahil marami ritong naninirahang mga endemic at endangered species. Isa din ang park na ito sa last remaining lowland rainforest sa Panay Island. Hindi na namin masyadong nilibot itong park guys dahil yung Rainbow River talaga ang pinakasinadya namin dito. At isa pa gusto nang maligo sa ilog ng aking pamangkin at kapatid. Pababa na kami sa may river guys para makita ng mas malapitan ang mga bato rito. Tinawag nga pala ang lugar na ito na Rainbow River dahil sa mga makukulay na mga batong matatagpuan dito. At hindi lang yan guys, iba-iba ang laki at hugis ng mga bato na makikita mo rito. Wow!
Sobrang nakakatuwa at nakakamangha ang mga makukulay at iba't ibang laki at hugis ng mga batong nakita namin dito, kaya naman masasabi kong sulit ng aming pagpunta dito. Siya nga pala guys, reminder lang, if commute lang kayo sa pagpunta dito ay kontratahin na rin ninyo ang tricycle driver na antayin na rin kayo dahil bihira ang mga tricycle na masasakyan pabalik sa Sibalom Bayan. Ang next tourist destination namin guys ay ang bayan ng San Remigio. Alamin natin kung ano ang magagandang pasyalan sa bayan na ito. And for this location guys, minabuti namin na mag-rent ng van dahil nasa 2 hours din ang biyahe magmula sa bayan ng Barbasa kung saan kami nagstay dito sa Antique. Wow, ano ka na dyan? Ay mama, kaway ka ma? Ano, nakapit tayo? Hello, may ako pala ako. Ay, hindi ko alam sa likodan. Hi. Ano? Hello! Hama! Kaway! Kaway! Kaway do kayo sabi na. Ang mga famous na tourist attractions dito guys sa probinsya ng Antique ay malalayo ang pagitan. Kaya kung tulad kita na mahilig sa long drive ay tsak na may enjoy mo ang mga tanawin habang nasa biyahe. Pero kung hindi mo naman hilig ito, ay suggest na pumili ka na lang ng mga location na mas convenient para sa iyo. Nakakatuwa ang daanan na ito guys, parang biyaheng Patagaytay at Baguio. Ramdam namin yung lamig ng temperatura dito dahil naka-open naman yung window ng van na aming sinasakyan. Nandito na kami ngayon guys, Aningalan, San Remigio, at may daan din dito papuntang Sibalom Natural Park pero nasa 11.9 km din ang layo. By the way guys, ang pupuntahan natin dito ay ang Monte Valle at ang Highlands Strawberry Garden. At dahil hindi na pwedeng pumasok ang van sa loob, lalakad na lang tayo papasok. Sasakay pa tayong kabayo? Kasi yung kabayo? Kabayo! Look at the mountains! It's so beautiful! And finally, we're here guys! Welcome sa Monte Valle Resort. Ang ganda naman dito, plus pa yung view ng mountain sa paligid, grabe, nakaka-relax. At kung ikaw ay flower lover na tulad ko, tsak na matutuwa ka sa mga nagagandang mga bulaklak dito. Napakaganda ng paligid dito, very Instagrammable. At bukod sa scenic view dito guys, may mga fun activities din na pwede nating ma-enjoy dito. Tulad na lang nitong ating aakyatin ngayon. At ito na nga guys ang aking pamangkin at si Ante na nauna nang mag-cross dito sa kanilang rope hanging bridge. At syempre ay hindi magpapatalo ang aking senior citizen na mother. Grabe guys, si mama ay mahiluhin pero ang galing kasi nagawa niya at natapos na ito. So proud of you mother dear. At ang next naman na sumubok guys ay si papa at ang aking kapatid. At syempre ako din ay di pahuli sa ganitong activity. Pero guys, sobrang laking pagkakamali ang ginawa ko dito. Nang hubarin ko ang aking tsinelas. Ang akala ko ay mapapabilis ko siyang magagawa. Yung pala, ang sakit niya sa paa guys, grabe, kaya wag nyo kong gagayahin guys. Tignan nyo naman, hirap na hirap akong maglakad dyan. At di rin syempre magpapahuli si Uncle. Nakakatuwa guys yung mga seniors na kasama ko dahil game na game sila sa ganitong activity.
At dumako naman tayo dito guys kung saan mayroong heart swing at magandang view ng mountain. Ang dulas! Mano nga, madulas! Sa akin. Ayun yung hindi madulas. Dahil nga nahihirapan mag-swing mag-isa si pamangkin, ay sinamahan na siya ni Lolo. At dahil dyan, happy-happy na ang bata. Kumaway ka? Ang ganda at ang lawak ng lugar na ito guys, kaya naman may mga room at tent accommodation sila dito para sa mga gustong maka-experience ng overnight glamping. If interested kayo guys sa ganyang activity ay mag-inquire lang kayo sa kanilang FB page. Ang link ay ilalagay ko na lang sa description box below. Isa pa sa maaaring gawin dito guys ay ang horseback riding. Ililibot nila kayo sa palibot nitong Monte Valle Resort. Para sa mga nagtatanong if magkano ang bayad, donation lamang guys ang hinihingi ng mga owner ng kabayo dito. At ayan na nga po ang aking pamangkin, hindi na rin pinalagpas ang pagkakataong makasabay ng kabayo. Palabas na kami ngayon guys dito sa Monte Valle Resort at pupunta naman kami sa kabilang pasyalan lang, ang Highlands Strawberry Garden. And we are now heading to Highlands Strawberry Garden guys, dito pa rin sa Aningalan, San Temillo. Ang Aningalan nga pala guys, ang tinagurian nila ditong Little Baguio of Antique dahil nasa mataas itong lugar, napapalibutan ng mga bundok, malamig ang klima, at meron ditong strawberry farm na siya nating bibisitahin ngayon. Pagpasok ay dito magbabayad ng entrance fee na nagkakahalaga ng 30 pesos for a day tour. Tara nang pumasok guys at samahan ninyo akong maglibot-libot dito. Meron nga pala sila dito guys cafeteria if in case na gutom ka at wala kang dalang baon ay merong mabibilhan dito. Parang ang sarap ding magkape na habang pinagmamasdan yung ganito kagandang tanaw. Pagdating dito guys sa ibaba ay una mong mapapansin itong giant strawberry statue tulad ng nasa La Trinidad, Benguet. Ang isa pa sa nakakatuwa dito guys ay mayroon silang playground para sa mga bata. Para maging sila man ay mag-enjoy habang sila ay nandirito. Mukhang nabitin sa pamangkin sa pag-swing sa Monte Valle kaya itinuloy niya na dito. Enjoy na enjoy ang bata. Punta naman tayo guys doon sa kanilang greenhouse kung nasaan ang strawberry plant na siyang sinadya natin dito. Tingnan natin guys kung gaano nakalaki ang tanim nilang strawberry at if mayroon na ba siyang bunga. Sad to say guys, wala tayong naabutang bunga ng strawberry. Mukhang nagsisimula pa lang ulit sila ng pagtatanim. Ang best time daw na pumunta dito para sa strawberry picking ay late November to early April. Siya nga pala guys, if gusto nyo magstay dito ng overnight ay meron sila ditong mga accommodation room. Inquire lang kayo sa kanilang FB page para sa details. Ang link ay ilalagay ko na lang sa description box below. Sa itong bahay na ito guys, so pwedeng i-rent dito. Ang tawag nila dito ay American Cabin.
Ang cute niya guys, meron pang mini swimming pool sa loob. Inquire lang kayo guys sa kanilang FB page if gusto nyong i-rent itong cute na bahay na ito. At paalis na kami ngayon guys sa Highlands Strawberry Garden dahil may isang bayan pa kaming pupuntahan dito sa Antique bago matapos ang araw na ito. And we are now here at San Jose de Buena Vista kung nasaan ang Antique Provincial Capitol Building. Alam nyo ba guys na itong bayan na to talaga yung isa sa gusto kong mapuntahan dito para masabi ko sa sarili ko na kumpleto yung pagbisita ko sa probinsyang ito. At dahil nandito na rin naman ako ay pinuntahan ko na rin itong kanilang Provincial Plaza. Medyo nalito ako dito guys, 2 building kasi yung may nakalagay na Provincial Capitol. Yun pa lang, kaninang nadaanan natin ay ang Old Provincial Capitol Building nila dito. At itong ating pupuntahan ay ang kanilang New Provincial Capitol Building. Nadaanan ko din dito guys ang kanilang Provincial Tourism Office at dahil natuwa ako sa makulay na design ng kanilang facade ay nagpa-picture na rin ako dito. Hi guys! Nandito naman tayo ngayon sa bayan ng Kulasi at tayo ngayon ay pupunta ng Mararison Island. Pero wala mag-ano ang dagat. Ay, Yeah, manuya. may penalty man kami mo. Ayan na. Gamay na. Aalis na tayo. Sila. Ayun na, pucuk-pucuk. Finally ay nakarating din kami dito sa isla ng Mararison Island. Ang una nating gagawin dito guys ay umakyat sa famous na rolling hills ng isla na ito at mamaya pagbaba natin ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang dagat at dalampasigan dito. Paakyat na kami ngayon malapit sa elementary school dito. May mga puno pa guys sa part na ito kaya medyo madilim pa at pwede rin ditong magpahinga sandali dahil pag akyat natin sa itaas ay open area na at wala nang masyadong puno. Dito kami guys sa may right side idinaan ng aming tour guide dahil medyo matarik daw sa kabila at para daw hindi mahirapan ang ating pamangkin. Salamat po ate. Sorry, nalimutan ko talaga ang name mo. Pero thank you po. Nasa open area na kami guys nitong Mararison Rolling Hills at ang init na rin dahil wala nang punong masisilungan. And finally, we're here guys. Naakyat din namin ang highest peak nitong Mararison Island na tinaguri ang Little Batanes of Antique. Overlooking dito sa Mararison Rolling Hills ang Mount Majaas na siyang pinakamataas na bundok sa Panay Island
at sa Western Visayas. Pababa na kami ngayon guys, hindi na kami masyado nagtagal sa itaas dahil napakainit na. At dahil limited lang ang time namin dito ay di na rin namin nalibot itong buong rolling hills. Kaya I suggest guys, ipupunta kayo dito ay maglaan kayo ng mas mahabang oras para masulit ninyo ang ganda ng buong isla ng Mararison. At syempre ang inyong gastos sa pagpunta dito. Punta na kami ngayon guys sa may sandbar kung saan may mga nagsuswimming pero onti lang dahil alas 12 na ng tanghali at dumaan muna kami dito dahil si pamangkin ay nagre-request ng salbabida. 50 pesos guys ang rental nila dito ng salbabida. By the way guys, may mga mabibili nga rin pala dito ng mga pasalubong at mga souvenir items. Welcome to the picturesque beauty of Mararison Island. Tingnan nyo naman guys yung tubig, grabe, napakalinaw. At di lang yan guys, sobrang lamig pa niyan. Kaya sino ba naman ang maingganong mag-swimming dito? I must say na isa itong isla na ito sa babalikan ko guys talaga. Kaya if ever guys, napupunta kayo sa tubig ng Antique, huwag mo kalimutan isama Mararison Island sa inyong itinerary dahil hindi kayo magsisisi dahil sobrang panalo ang ganda ng isla na ito. Mayroon akong full vlog nitong Mararison Island guys. Ilalagay ko na lang sa description box ang link para sa mga gustong mapanood ito ng buo. For now, hanggang dito na lang muna at tara na sa next tourist spot ng probinsyang ito. At nandito naman kami ngayon guys sa Madjaas Park, dito pa rin sa bayan ng Kulasi. Tara at samahan nyo kami mag-ikot sa loob. Nakakatuwa naman itong hagdan pataas guys, may mga angel statue na sasalubong sa'yo. Feeling tuloy namin kami ay aakyat ng heaven. Welcome to this magical theme park guys. Nakakatuwa naman dito. Tara at samahan niyo ako. Ay hala, grabe ang ganda, para akong nakatingin sa isang painting. At dahil nga nakaka-magical feels ang place na ito, hayan nga at naglakad-lakad ako na feeling nakatira sa isang palasyo. Hi guys! Nakakapiling Disney Princess naman ang lugar na ito. Wow! Pero balik muna tayo sa pag-tour ko sa inyo sa iba't ibang attractions nitong Madjaas Park. Pag akyat nyo dito guys sa itaas, una nyong mapapansin ang view ng dagat sa harapan kung saan kita ang Mararison Island. Marami din sila dito guys, mga prehistoric at local animal sketchak na mag-i-enjoy dito ang mga bata. Marami ding mga photo spots, kaya if ikaw ay mahilig mag-take ng photos at videos, this is for you guys. Ka lang. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh wow, Jurassic Mountain. Tara at alamin natin anong mayroon sa loob nito. OMG. Pagpasok mo ay sasalubungin ka na nakabukas na bibig ng giant anaconda. At nasa loob ako ngayon nitong giant anaconda. Kakaiba yung pakiramdam ko habang nasa loob nito. Yung pakiramdam na ayaw mo nang magtagal sa loob at gusto mo na makalabas dahil feeling na susuffocate ka. What? Just comment down below guys if naka-experience din ba kayo ng ganitong pakiramdam. Anyway guys, ituloy na natin ang pag-tour ko sa inyo dito.
Sobrang laki nitong park na ito kaya I suggest maglaan kayo ng buong araw para maikot ninyo ang buong park at ma-enjoy ninyo ang lahat ng activities dito. Limited lang kasi ulit ang time namin dito kaya yung ibang mga attractions dito ay di ko na maisa-isang puntahan. Ang nakakatuwa dito guys sa Majaas Park, marami silang mga small hut na pwede mong pagpahingahan kapag ikaw ay pagod na sa paglalakad. Okay, 1, 2, 3, okay. Tara guys, dito naman tayo sa jungle. Tignan natin anong meron sa loob nito. Pagpasok nga ay meron kang masasalubong ng mga gorilla, meron ding lion, may giraffe, at merong zebra. Meron din dito guys, kubo kung saan pwede kang magpahinga kapag ikaw ay napapagod ng maglakad-lakad dito. Hello! Mayroon sila dito guys, swimming pool area sa ibaba, kaya if one mong i-try ang paliligo dito, magdala ka na lang ng ekstrang damit kapag ikaw ay pupunta dito. Look at the view guys! Isa sa favorite activity ko dito na may pagka Venice Grand Canal ang vibes. Tara dito guys sa kanilang Venice in the Sky. Happy naman sa pakiramdam ang sumakay ng gondola. Venice feels talaga ang atake. Nakakatuwa ding pagmasdan ng mga maukulay na isdang lumalangoy dito. At yung view ng mountain sa paligid ay grabe, nakakakalma, nakakawala ng stress. At after ng ilang oras na pag-ikot ay palabas na kami ngayon dito sa Majaas Park. Naka-ready na rin ang vehicle service ng Majaas na siyang maghahatid sa amin. Bye muna for now, Majaas Park. We had a great time. Isa ka sa mga gusto kong balikan kapag makabalik ako muli dito sa Antique. Sobrang worth to visit ang Antique Province. Nakaka-amaze ang ganda ng mountains, beaches, theme park at natural park nila dito. Kaya guys, add mo na rin ito sa iyong travel bucket list. At bagamat limited lang ang araw na inilagi namin sa probinsyang ito, ay sobrang unforgettable pa rin ang experience na makasama mag-travel ang aking pamilya. At dito ka na muna guys tatapusin ang video na ito. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Thank you guys for watching. Please like and subscribe and see you on my next vlog. Bye!